Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 3A, nakakikilala sa pamilya bilang likas na institusyon ng pagmamahalan. Bago tayo lubusang magtungo sa ating aralin, alamin muna natin ang kahulugan ng likas na institusyon. Ito'y isang bagay na umiiral sa lahat ng lipunan sapagkat ito ay mahalaga para sa bawat isa. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na nabubuo bunga ng pangangailangan at kalikasan ng tao. Hindi ito inimbento o sadyang binuo. Ito ay nabuo dahil sa kalikasan ng tao. Likas nilang nararamdaman o nagagawa ang isang bagay, kung kaya nabubuo ang mga likas na institusyon. Para maunawaan pa ninyo ang konsepto nito, narito ang ilan pang halimbawa. Kasal at pagpapamilya. Likas sa tao ang nagmamahal at naghahanap ng makakatuwang, kung kaya sila ay nagpapakasal at bumubuo ng pamilya. At dahil dito, likas na nagaganap ang kasal at likas ding nabubuo ang pamilya. Isa pang halimbawa ay ang relihiyon. Likas sa tao ang kumikilala sa mas mataas na being at naghahanap ng mapaglilingkuran at ng mga taong katulad nila ng paniniwala at pagpapahalaga. Kung kaya, likas na nabubuo ang relihiyon. Ang iba pang halimbawa ng likas na institusyon ay edukasyon. Ang pagtuturo at pagkatuto ay isang likas na proseso upang magsali ng kaalaman at kasanayan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon, kung kaya likas na nabubuo ang edukasyon. Ang pamayanan ay isa ring likas na institusyon, likas sa mga tao ang nagsasama-sama upang makisalamuha, suportahan ng isa't isa, at magbahagi ng kaalaman at resources. Dahil dito, likas na nabubuo ang pamayanan. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga likas na institusyong ito ay umiiral sa lahat ng lipunan dahil mahalaga ito sa tao, tulad ng kasal, pamilya, relihiyon, edukasyon at pamayanan. Ngayon, pag-usapan natin ang pamilya bilang isang likas na institusyon. Ang mga pamilya ay umiiral o nag-e-exist sa lahat ng lugar at panahon. Ito ay likas at hindi kailangang likhain o imbentuhin sapagkat bawat tao ay ipinanganak mula sa pamilya. Ito ay katulad ng puno na tumutubo mula sa buto. Walang nagtuturo sa buto kung paanong maging puno. Kusang nangyayari ito dahil bahagi ito ng kalikasan. Ang pamilya ay hindi kailangang likhain o pilitin. Likas itong nabubuo dahil nagkakaroon ng mga magulang at mga anak, tulad ng puno na tumutubo mula sa buto. Ngayon, bakit sinasabi na ang pamilya ay isang likas na institusyon ng pagmamahalan? Ito ay dahil ang pagmamahal ay unang nararanasan at natututuhan ng mga tao sa kanilang pinagmulang pamilya. Hindi ito sinadyang ituro, bagkus natutuhan at naramdaman natin ito dahil sa mga kilos na nasaksihan at naranasan natin sa ating pamilya. Aalamin natin mamaya kung paano ba natin naranasan at natutuhan ang pagmamahal sa ating pamilya. Maraming uri ng pagmamahal, tulad ng romantic love o friendship love. Subalit ang pagmamahal na umiiral sa pamilya na siyang una nating natutuhan na uri ng pagmamahal ay ang storge. Ito ay uri ng pagmamahal na likas na umiiral sa pagitan ng mga kasapi ng pamilya. Ito ay malalim at mapagkalingang pagmamahal ng magulang sa anak, ng anak sa magulang, at ng bawat isang kasapi ng pamilya sa isa't isa. Ngayon ay talakayin natin, paano nga ba likas na naipadarama ng pamilya ang pagmamahal? Pagbibigay ng pangangailangan at paglalaan ng oras. Ang mga magulang ay nagsusumikap sa paghahanap buhay sa bawat araw upang maibigay sa pamilya ang mga pangunahing pangangailangan nito tulad ng pagkain, kasuotan, edukasyon at maayos na tirahan. Kahit na sila ay pagod at abala, tinitiyak nila na ang kanilang pamilya ay natatamasa ang lahat ng pangangailangan upang makapamuhay ng may kaayusan at kasiyahan. Lagi nilang ipinagpapauna ang pangangailangan ng mga kasapi ng kanilang pamilya, lalo na ng mga anak, kaysa sarili nilang pangangailangan. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsasakripisyo. At dahil dito, nararamdaman at nararanasan ng mga anak ang pagmamahal. Pangangalaga para sa kalusugan at kaligtasan. Kapag may kasapi ng pamilya na may sakit o nasaktan, ang ibang kasapi ay nag-aalaga dito sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot, pagpapalubag ng loob,
o pagbibigay ng katiyakan na sila ay ligtas. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng pagmamahal sapagkat ang mga kasapi ng pamilya ay nagnanais na ang bawat isa ay magkaroon ng maayos na pakiramdam at maging ligtas sa lahat ng oras. Kung nasaksihan natin ang ganitong kilos sa ating pamilya, maaaring isa ito sa mga nagbigay sa atin ng idea kung ano nga ba ang kahulugan ng pagmamahal. Pagbibigay ng suporta. Naipakikita at naipadadama ng pamilya ang pagmamahal sa pamamagitan din ng pagiging laging maaasahan sa panahon ng kalungkutan at problema. Kung ang isang kasapi ng pamilya ay may pinagdadaanang hindi maganda, ang mga kasapi nito ay handang makinig, magbigay ng mabubuting payo, at ipadama ang kanilang pakikiramay sa pamamagitan ng yakap. Ang suportang emosyonal na ito ay nagpapakita na ang mga kasapi ng pamilya ay tunay na nangangalaga sa damdamin at kalagayan ng bawat isa. Pagdiriwang ng mga natatanging okasyon. Ang mga pamilya ay mahilig magdiwang ng mahalagang okasyon tulad ng birthday, graduation at iba pa. At minsan nga kahit maliliit na bagay ay ipinagdiriwang din. Ang pagbubuklod ng pamilya upang magdiwang ay nagpapakita ng kasiyahan at suporta at lalong nagpapatingkad ng pagmamahalan at ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya. Kung tayo ay pinalad na lumaki sa pamilyang mahilig magsama-sama upang ipagdiwang ang isang bagay, siguradong naramdaman at natutuhan natin ang kahulugan ng pagmamahal. Pagtuturo, pagdidisiplina at pagbibigay ng payo. Ang mga magulang at iba pang nakatatandang kasapi ng pamilya ay naglalaan ng oras upang turuan ng mga bata ng mahalagang kasanayan sa buhay tulad ng pagluluto, paglilinis at paggawa ng iba't ibang responsibilidad. Sila rin ay nagbibigay ng payo kung ang isang kasapi ng pamilya ay humaharap sa isang mahirap na pagpapasya. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kaalaman at karunungan, ang mga kasapi ng pamilya ay nakatutulong sa pag-unlad ng bawat isa. Naipadarama nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng patnubay. Naalala ba ninyo ang dahilan kung bakit tayo napapagalitan at napagsasabihan ng ating mga magulang noong bata pa tayo? Di ba ang sinasabi nilang dahilan ay mahal nila tayo? Ayaw kasi nila tayo na lumaking matigas ang ulo at iresponsable. Kung kaya ang pagtuturo ng kasanayan at responsibilidad, pagdidisiplina at pagbibigay ng payo ay paraan upang ipadama ang pagmamahal. Pakikipaglaro at paglalaan ng oras upang magkasama-sama. Ang paglalaan ng oras upang magkasama-sama ay isa sa mga pinakasimple, subalit mabisa at makapangyarihang paraan upang ipadama ang pagmamahal. Ito man ay sa paraan ng paglalaro, panonood ng pelikula o pamamasyal. Ang mga oras na pinagsasaluhan ng pamilya ay lumilikha ng magagandang alaala at nagpapatibay ng ugnayan sa isa't isa. Bilang konklusyon, ang pamilya ay kinikilalang likas na institusyon ng pagmamahalan sapagkat ang pagmamahal ay likas o natural na nadarama sa pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagsuporta, paglalaan ng oras, pagbibigay ng kasiyahan at mga pangangailangan. Ang mga kilos na ito ay nagpapakita na ang mga kasapi ng pamilya ay nagmamahalan kahit hindi ito ipag-utos. Ito ay likas o natural na naibibigay at naipadarama. Ang pagmamahal ang dahilan kung bakit nananatiling sama-sama at umiiral ang mga pamilya. At hanggang dyan na lang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutunan po kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!